Mapagpalang araw mga teknisyan, mga ka-DIY, mga ka-master. Meron po tayo ditong repair na CRT TV. Ito po ay Samsung, pero sa aking pagpalagay ay ano ito, pinalitan lang ng logo ang kanyang casing. So palagay ko China ito, kasi ito dito pa lang ayan. So ngayon testing natin para malaman natin kung anong problema nito. Saksak natin. Power on. Ayun, may power naman siya. Ayan. Pindutin natin ang channel kung mag-on. So ayaw mag-on. Ayaw. Okay, sige. Standby power lang. So samahan nyo po ako. Subukan po natin ayusin ito. Sobrang bata pa ako na. Tagal na. So ito ang kanyang laman. I'm on vacation. Andiyan na ako sa Parang kabilang resort. Nung nalaman ko yung sa ano to ng parang nasa China na mga syntax ito na mga board. So parang pwede pa naman. Medyo may kalawang na, pero subukan nating linisan para mas malaman natin mamaya kung pwede pa. So siguro ito ang dahilan bakit ayaw mag-on, kasi yung crystal capacitor putol na. Linisan ko muna. Ito na linisan na natin. So sa palagay ko ay maayos pa naman ito. Hindi naman masyadong malala ang kalawang. So karamihan lang naman ay jumper. Sana ay itong ano lang, standby mode lang ang kanyang problema. So i-resolder natin ito. Check natin yung ito, may lobo pang kapasitor. Puntis na. So lobo na yung isang kapasitor. So resolder natin ito, parang hindi pa naman nakaranas ng repair. Resolder natin, tapos testing natin kung okay na siya. Bale palitan natin ng crystal capacitor, tapos yung filter capacitor dito sa B+. Sige, resolder ko muna to. Ito, tapos na po nating ma-resolder. Palitan na natin ng crystal capacitor, tsaka yung filter capacitor dito. Chinek natin yung optocoupler, okay naman. Ngayon i-testing natin ito. Wag muna natin kabitan ng yoke.
Saksak natin. Di pa na power on ng switch. Dito tayo mag-abang sa ano, horizontal transistor sa collector. Power on natin. Mababa ang voltahe. Mababa ang voltahe niya. Gamitan natin ng digital. Power on natin. 82, 81. Mababa ang kanyang B+. Ayun. In-on na natin. Sinubukan natin i-short yung ano, yung connection papuntang pindutan. Tumaas siya, nag 110. So parang nag-on na siya. Check natin yung 180 volts. 180. Ayan, 141. So wala pa kasing yoke yan. Patayin ko muna. Power on. Ayun, 110. 110 ang supply. Baga nag-on na siya. So nag-on siya. Ano natin? Ikabit natin yung mga connection. Kabit natin ang yoke. Ito na plaster na natin. So nakabit na rin ang yoke niyan. Okay, saksak. Power on. Ayun, nag-on na siya. Nag-green. Ayun. May problema pa. One line pa. So, i-trace pa natin ulit to. Sa vertical stage tayo mag-trouble. Ito ang kanyang vertical IC. So, ito naman ang kanyang filter. So, napakaliit. Subukan muna natin itong palitan. Kasi kahit hindi pa sira ito, papalitan ko pa rin to dahil maliit siya. 100 UF lang. Palitan ko ng malaki. Ito, napalitan ko na siya. Bali, ito siya. Oh. Testing ko. Testing muna natin. Sana capacitor lang. Habang tayo dito sa vertical kung nabuo ng vertical sa dalawang terminal na yoke ng vertical. So ganun pa rin.
guhit pa rin siya. So baka IC ito. Guhit pa rin siya. Ayan o. So baka vertical IC ito. Palitan ko muna ng vertical IC. Ito na palitan na. Ito yung dati niya. So sikinan na lang din yan yung nahanap natin. Sana okay na. Kasaksak na po yan. Dito tayo mag-abang sa vertical ng yoke terminal. Ayan, pipitik lang siya tapos wala. So ganoon pa rin, vertical pa rin siya. Ayan o. So maaring hindi ito verticalize eh. Maaring resistor ito, kaya halugugin ko muna dito yung mga resistor nya dito banda, sa nakapaligid lang yan sa kanya. Ito bali chinek natin dito. May isa tayong napansin na parang nag-change value. Bali yellow, violet, red. So 4.7k dapat yan. So pag sinukat natin ay nasa 3.1 lang. Yan, 3.1 lang. Kumbaga bumaba siya. So sana yan lang. So palitan natin yan. Ito na palitan na natin. So testing natin. Power on. So ayun, wala pa rin pinagbago. Ganoon pa rin guhit. Dito bali yung mga ceramic na 103 ang value ay nakanda basag. 1, 2, 3, 4 dito. So kabitan muna natin yan. Ito na pang kabitan na natin. Ayan, 1, 2, 3, 4. Okay, testing natin. On natin ang switch. Ayun, nag-on siya. So ayun, guhit pa rin. Guhit pa rin. Mag-check voltage muna tayo, baka supply ito sa sa 5 volts. Kasi minsan pag walang 5 volts dito, guhit din yan. So i-on muna natin. Ito yung 30 volts nya. Ayan, 32 volts. Dito sa 5 volts nya, ayun, 0. Kasunod meron naman. Next meron. Ground yata to. Ito 32 volts. Ito 32 volts din. So isang connection lang kasi yan sila dito. AGC natin, yan wala rin. So yung 5 volts dito wala. Bale pag i-trace natin, walang 5 volts. Yan, wala. Punta yan siya dito. Dito. Punta dito. Ito dapat, ito may sign na 5 volts. Oh. Pero walang
wala siyang supply, so dapat may 5 volts yan. So i-trace ko muna yung voltahe na yan. Naka-continue, naka-buzzer tayo. So dito yung ground, ito yung ground. Ayan. So itong filter capacitor na to, ayan o, grounded. Reverse natin. Grounded talaga. Ayan. So i-trace ko muna to. Ito bale dito lang pala yung ano, dito lang banda oh, nagkaroon ng short. Kasi ito na to, connection papunta yan dito 5 volts, tapos ito naman papunta yan dito sa pinaka filter nya. So itong ano na to, coil na to, ayan, so papunta yan dito. Ayan, dito pala nagkaroon ng, dyan nagkaroon ng short sa paghinang ko. So ngayon hindi na siya grounded. Okay, sige, testing na natin to. On natin. Ayun, nag-on na siya. Tingnan natin ang screen. Ayan, meron na. So full screen na siya. Yan. So check natin ang supply. Dito sa 5 volts. Ayan, 4.9. AC. Dito sa AGC. Ayan, 2.6. Ayan. So, at least, okay na. Okay, so hanggang dito na lang video natin. God bless po sa inyong lahat.